beloved Boss Mike Severa. Galingan mo ang pangkukumbinsi siya mga kakamping ka, Maharlika, my friend. Naloko na. Kasi, pag hindi mo nakumbinsi yan, baka mamaya, sumama yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayong mga kakamping, kayong mga dilawan dati na nag-aaway-away tayo, makinig kayo. Magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Bakit? Bakit? Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho ng mga Pilipino na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon tayo ang tunay na magkakampi. Sila pala talaga ang tunay na magkakampi, mga kababayan. Umamin na tong kaibigan kong si Maharlika Naloko na. na talagang ang kakampi nito, yung mga anti-Marcos. So, ibig sabihin, ikaw ba'y nagpanggap lang? O dahil meron kang pinakinabangan? O, sumakay ka lang ba sa kasikatan ni Pangulong Bongbong Marcos noon? Naloko na. Nakahanap si kayo ng kakampi, Kayong mga kakamping, kayong mga dilawan dati na nag-aaway-away tayo, makinig. Siya na may sabi nun, dati niyang mga kaaway. So ngayon, kailangan kumbinsihin niya mga kababayan para pumanig sa kanya. Naloko na. Pumanig na dito sa grupo ng mga Duterte. Magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Oy, kayong mga kakamping. Magpasalamat daw kayo. Parang mali yata yun, friend. Parang hindi naman sila nagpapasalamat. Parang galit na galit. Naloko na. Parang galit na galit yung mga kakamping. Oo, kay Digong. Naloko na. Oo. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, Dahil daw nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, sinama na lahat. Tawagin mo na lahat. Pati yung kapre, pati yung manananggal, pati yung mga bangkay, pati si Kulaong, tawagin mo na. Mga kakamping, makinig kayo, magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho ng mga Pilipino na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon. Narinig nyo? Sila pala yung nagsama-sama, sabi niya, tayo, kayong kakamping, parang gustong sabihin na tayo ang mga nag-ahon, para sa mga laylayan, mga nasa laylayan, ganun Naloko na. Ulit. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho ng mga Pilipino na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon. Kasama pala kayo mga kakamping. Meron tayong mga followers na kakamping. May subscriber tayong mga kakamping, mga kababayan. Kayo pala magkakasama nun Naloko na. Tayo ang tunay na magkakampi. Whether you are kakamping. Kayo pala ang tunay na magkakampi. Yung pala yung narinig ko. May mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho ng mga Pilipino na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon tayo ang tunay na magkakampi. Whether you are kakamping, kadilawan na supporters, but not into that politics nila Lisa Smugs. Sila pala magkakampi. Talaga?
Naloko na. Kayo ang tunay na magkakampi nila Maharlika. So parang kasama ka namin nun. So hindi ka pala kakampi nun. Ano, Trojan horse ka? Alam nyo mga kababayan, itong kadisperaduhan na panghihikayat na sumama itong mga kakamping at iba pa sa grupo nila Duterte, ito ay sobrang desperadong hakbang. Oo. Palatandaan ito mga boss na wala na. Unti-unti na silang naagnas. Unti-unti na silang nalalagas. Paubos ng paubos, parang kandilang nauupos, mga kababayan. Naloko na. Diba? So ngayon, kailangan nila ng mga makakasama para lumakas yung kanilang puwersa. Kita nyo naman sa rally nila. Yan na, yung rally nila na nakikita ninyo, na langaw-langaw na, butas-butas na, parang naanay na, yung kanilang grupo, wala nang sumasama. So ngayon, mga kababayan, eto na. Kailangan na nila ng kasama, kakampi, para, medyo lumakas yung kanilang grupo. Kailangan, so ngayon, eto na mga kababayan. Yung aking katukayo, may ibabalita sa inyo, si Mike Abe. Pasok! Friend, Maharlika, makinig ka, ha? Makinig ka. Bagong balita ito at saka maganda na rin balita siguro kasi para sa pagkakaisa, pagtutulungan, yan ang kailangan natin at kailangan ng ating gobyerno. Alam niyo bakit ko sinasabi ito? Si dating Vice President Leni Robredo, na alam naman natin na ito yung isa sa mga naging malapit na naging kalaban ng Pangulong Marcos noong nakaraang presidential election ng 2022. Pero tapos na yung politikang yan. Okay? Dahil tinanggap naman nila na talagang Marcos na. At ngayon, ang sinasabi ni Attorney Leni Robredo, open daw siya, bukas daw siya na makipagtulungan at sumuporta kay Pangulong Marcos. O di ba ang ganda? Ibig sabihin, kanyang kinikilala, kanyang nakikita, maganda ang ginagawa ng ating administrasyon. Pangalawa, bilang tao, bilang Pilipino, bilang dating opisyal, alam niya ang kahalagahan ng pagkakaisa o Alam nyo mga kababayan, tama ito itong binabalita na to ni Mike Abe. Itong balita nga daw na itong si Leni Robredo ay lumalapit na kay Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Alam nyo ang kaibahan? Silang grupo nila Duterte, sa pamamagitan ni Maharlika, sila yung nananawagan. Yung pinananawagan nila, ayun naman, yung gustong sumama doon sa inaaway nila. Naloko na. Si Maharlika, nananawagan sa mga kakamping at iba pa. Etong grupo ng mga Duterte. Bakit? Kasi nga nangihina na sila. Kitang-kita naman sa mga rally. Ngayon, sila yung nananawagan. Eto namang si yung pinananawagan nila, yung hinihinga nila ng atensyon na sumama na sa kanila Maharlika. Eto namang sila Leni, itong mga kakamping na tinatawagan nila, nanawagan naman kay Pangulong Bongbong Marcos ng pakikiisa. Nakakahiya, di ba? Ikaw yung nananawagan, pero yung pinananawagan mo, doon sumama, sumuporta sa kinakalaban mo. Nakakahiya! Naloko na. Leni Robredo. Alam naman natin na ito yung isa sa mga naging malapit na naging kalaban ng Pangulong Marcos noong nakaraang presidential election ng 2022. Pero tapos na yung politikang yan. Tapos na ang politika. Dapat ganon. Oo. Ano yun sabi? Okay? Dahil tinanggap naman nila na talagang Marcos na. At ngayon, ang sinasabi ni Attorney Leni Robredo, ayan na. Ano ang sinasabi daw ni Attorney Leni Robredo?
Open daw siya, bukas daw siya na makipagtulungan at sumuporta kay Pangulong Marcos. O, di ba ang ganda? Yan! Teka. Boss, parang ano dali lang pakita lang natin 'tong panawagan niya eto na. Maharlika. Pasok. Kayong mga dilawan dati na nag-aaway-away tayo, makinig kayo. Magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho na mga Pilipino na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon tayo ang tunay na magkakampi. Whether you are kakampi, kadilawan na supporters, but not into... So, okay. Dito naman. Kita nyo yung panawagan niya. Nananawagan na si Maharlika kasi sila daw yung magkakampi. Bakit si yung pinuno ng kakamping nanawagan naman kay Pangulong Bongbong Marcos ng pagsuporta. Naloko na. Si dating Vice President Leni Robredo, alam naman natin na ito yung isa sa mga naging malapit na naging kalaban ng Pangulong Marcos noong nakaraang presidential election ng 2022. Pero tapos na yung politikang yan. Okay? Dahil tinanggap naman nila na talagang Marcos na. At ngayon, ang sinasabi ni Attorney Leni Robredo, open daw siya, bukas daw siya na makipagtulungan at sumuporta kay Pangulong Marcos. Tapos na ang laban. Di ba ang ganda? Ibig sabihin, Maganda kanyang talaga. kinikilala, kanyang nakikita, maganda ang ginagawa ng ating administrasyon. Correct. Buti pa yung mga kakamping Di ba? Buti pa yung mga kakamping nakikita yung magandang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos di ba? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Naloko na. Di ba? Ang galing Galing may nanalo na. So ano pang gagawin natin? Di ba? Ano pa gagawin natin ngayon? Yung mga malalaking magkakakampi ay malaking mga magkakalaban sa politika, ngayon ay nagsama-sama na. Di ba? So yun na nga mga kababayan. So kung ang mga kakamping ay talagang sasama na sa programa at ginagawa ng ating gobyerno, magandang balita nga talaga yan. Napakagaang. Gagaang ang ating buhay sa Pilipinas, dahil wala nang kukontra. Ang mga Duterte na lang. So kung etong mga Duterte, 10 ng mga kasama nila, itong grupo ng mga Duterte, tuluyan ng lumubog at mawasak. Dahil sa paninira nila sa ating bansa at sa pagsisiksik ng maling mga impormasyon na dapat na di pinaniniwalaan ng mga kababayan natin, mukhang natauhan na ang karamihan. Naloko na. Muli, mga kababayan, Mike Cervera po laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amantako ng mundo. Naroon kayo. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like bago umalis, mag-share, or mag-subscribe sa hindi pa nakaka-subscribe. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike